ano daw ang topic. Yun, ang topic po natin ay patungkol po sa mga nangyari no kanina sa impeachment at sa iba pa. So, ito nga, mga kaibigan, no, Vinny Rod 68. Yan, shout out po, BBM supporter watching from Washington, D.C. Maraming pong salamat no, sa panonood dyan po sa Washington, D.C. At saka si Glenn Gecko 2499. Yan, salamat po sa pag-drop by sa ating page. Naku, medyo madilim ako. At saka si Ninita Umali. Maraming salamat, Ninita Umali, number 2. Good evening, Yolo and Admin Rich. Good evening din po sa inyo, Ninita Umali. At saka si Silra Sonable. Marami pong salamat. And watching from Singapore, Rowena Miranda. Salamat po no, sa panonood. Ray Raton 5888. Salamat po. And Maggie Ronquillo. Salamat po. Yan mga kaibigan, no, ang ating po unang topic ngayon ay ito po, ang sabi po ni Congresswoman Jinky Luistro, napakasimple ng tanong, may pera ba o wala? Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Tapos tayo ang pinag-iingat? Be cautious daw. Anong klaseng sagot yan? Ang Vice Presidente mismo ang dapat magpaliwanag kung walang tinatago. Buksan ang records, ipakita ang accounts, pero bakit hindi ginawa? Bakit patuloy ang pag-iwas? No? Yan po ang sabi ni Congresswoman Jinky Luistro. So guys, nakita naman natin no, na ang ating Vice Presidente ay ilang hearing na po na hindi pumupunta at wala po talaga siyang balak na pumunta. No? So ayan nga mga kaibigan, kanina ay nakakatuwa dahil talagang nag-decide na po sila no na talagang magbotohan no, tingnan kung ano ba, may probable cause ba, at 53 nga po ang talagang bumoto, unanimous decision po ito, 53 po no, yung mga members ng Committee on Justice na nandun at sila po lahat ay bumoto ng yes no, meron pong nakita na probable cause no. Kaya ito nga mga kaibigan, sa susunod po nila na session ay doon na po yan sa plenary hall at sila po ay kasama po ang mga members no ng Congress, ang mga kongresista ay magbobotohan na po yan sila to impeach no, kung ma-impeach ba dapat si Sara Duterte. At kaya nga mga kaibigan no, parang sigurado na ako na for the second time ay may impeach po talaga itong si Sara Duterte dito po sa House of the Representatives. At kapag nangyari na po yan guys, no, syempre dadalhin po yan sa Senado at doon na po magkakaroon ng formal no, na trial. So napakaganda po mga kaibigan, di ba? Yan. So ano po masasabi niyo sa ating first topic? Please comment down your answer. No? Mga kaibigan, marami pong salamat. Yan. Ang susunod po natin na topic mga kaibigan ay eto. No? Okay. Next topic. Sabi po dito ni Representative Percy Sendanya, kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang taong nag-aambisyong maging highest official of the land. No? Sabi po ni Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List. No? Kasi mga kaibigan, no, nakita po nga niya na itong si Vice President Sara Duterte hindi talaga pumupunta, no, nagsipiling above the law at ayaw po maniwala sa Congress, no. Kanya po binabastos po niyang Kongreso. Sabi ko nga kanina sa live ko guys, no, ito yung public official na hindi nararapat na maupo no sa kahit anong pwesto. Kasi biruin mo ha, ikaw ay vice presidente, dati kang mayor, sabi mo abogado ka, pero hindi mo kayang respetuhin ang House of the Representative. Yung House of the Representative as early as 1907, 1907, I think 1907 mga kaibigan, no? Naka-establish na. Kung hindi ako nagkakaya, 1907 naka-establish na ang House of the Representative. Pagkatapos ikaw sino ka, no? Sino ka para bastusin ang House of the Representative? Kaya nga yan Congress, kaya nga yan House of the Representative kasi yan ay House of the People, no?
At ang mga nandyan, mga kongresista, ay nagre-representa sila ng mga tao sa kanilang mga constituent. Pero hindi mo kayang respetuhin na nandyan, galing din dyan ang tatay mo, pero walang nagawang batas. Nandyan pa rin ang iyong kapatid na si Pulong na hindi pumapasok, no? Madalang pa sa sikat ng araw, madalang pa sa ulan ng disyerto kung pumasok. At nandyan din yung mga pamangkin mo. Kaya pagkatapos ginaganyan mo ang House of the Representatives, sino ka? Wala kang karapatan na maging presidente, vice-presidente, kahit ano pa. No, wala kang karapatan na maupo sa gobyerno dahil hindi ka marunong gumalang sa batas, no? So tama po, no, kung ganitong ugali ng second highest official of the land, aba mas lalong hindi ito karapat-dapat para sa isang taong nag-aambisyong maging highest official of the land. Hindi po siya pwedeng maging pangulo ng Pilipinas. Real talk po tayo dito, ha, walang personalan. Real talk lang po, no? Yan. So, next topic po natin mga kaibigan, no? Paki-comment po ang inyong thoughts. Ano po masasabi niyo dito, no? Yan. Tama naman, bobo sinungaling pa magnanakaw at mamamatay tao. Hindi dapat yan sa gobyerno. Yan. Glenn Gueco. Yan. Tama ka, no? Correct po ang sinabi mo. Yan. Okay. Sino pa ba? Watching from Jumping Village of Quezon City, Jonathan Tan 7015. So, yun po mga kaibigan, ang susunod po nating topic ay itong si Pulong Duterte, no? Pondo ng mga distrito ginamit umanong panakot sa impeachment ayon kay Pulong. O eto na naman mga kaibigan si Pulong Duterte na palagi na lang mga kaibigan na nag-aakusa. Bakit ganyan yan siya? Kasi sa panahon ng tatay niya, ganyan sila eh, no? Ginagamit po nila yung kanilang mga power, no, sa Congress para talagang paboran, no, yung kanilang administrasyon ng tatay niya. Katulad nga nung ginawa dati, no, sa ABS-CBN. Yan, mga kaibigan, ABS-CBN, yung mga pagpapasara ng mga network na yan, yung pagpapakulong sa mga journalists, mga kaibigan, pera-pera din ang gumulong dyan. At alam na alam po yan, Pulong Duterte, kasi gawain po nila yan. Diba? Kasi hindi naman yan maiisip eh. Hindi po niya maiisip yan, guys, no? Kung hindi po nila gawain yan. Pero dahil nga po gawain nila yan, kaya naisip niya, mga kaibigan, no? Na nagbabayad. Sa panahon po nila yan. At kanya pong dinadala ngayon sa panahon po ng ating Pangulong BBM. Hindi niya alam, iba na ngayon ang Speaker of the House. Hindi na si Velasco, hindi na sa Cayetano, kundi iba na, no? So sabi pa ni dito, hindi masusukat ang hirap na dinanas ng bawat Pilipino. Ngayon, para lang makapagbayad ng buwis at may ambag sa bayan. Ngunit klaro ngayon na ang itong buwis na ito ay siya rin ginagamit sa... Alam mo, Pulong, sabihan mo muna ang sarili mo. Klarong-klaro, no? Nasaan ang almost 52 million? Hindi makita eh. Nasaan ang almost 52 billion? Billion pala, hindi million ha. Nasaan ang almost 52 billion na inilagay sa distrito mo? Alam mo, dapat ikaw ano ka talaga eh. Dapat maimbestigahan ka talaga dyan. No? Full investigation. 52 billion nasaan? No? Na alam naman natin, nagbabaha pa rin sa Davao City kahit na walang bagyo, no? Kaya etong si Pulong mga kaibigan, ganyan na lang ginagawa niyo, ingay-ingay, bintang-bintang, kasi nga gawain nila eh nung sila ang nakaupo. Ganyan sila, no? Ngayon ibinibintang nila sa lahat sa Marcos administration. Pero gising na po ang taong bayan, alam na po ng taong bayan kung ano ang mga karakas ng mga taong ito at hindi na po sila makakapambudol pa. Di ba? Yan. Okay, no? Sabi ni Cirilo Barrera, 1953, impeach Sara. Sara resign, kick out Sara. Sara step down. Sara ikulong na. No? Correct po kayo dyan, no? Gawin nila yan. Gawin nila yan, manakot, baliktarin ang sitwasyon at elegasyon para lumabas na wala silang kinalaman. Tama po talaga kayo, no? Ganyan po ang gawain ng mga yan, no? Yang mga Duterte na yan. Mga walang kwenta na mga politiko, no? Yan. Sila po ay nag-aabang lang po ng pera.
So mga kaibigan, ano po ang inyong masasabi dyan, no? Next topic po tayo guys, no? So ito, NBI says that video concerning Vice President Sara Duterte, which is the subject of the impeachment proceeding, is not edited, spliced, or AI generated. So hindi po ito AI, hindi ito edited at lalong hindi spliced, no? So ito po ay totoo. At sinabi din po ni NBI Director Matibag na eto nga po si Vice President Sara Duterte ay totoo na meron siyang kinausap na tao, no? Para po magtsugi no, dito kay PBBM at Elisa at dating Speaker Martin Romualdez. At mga kaibigan ang hinihinala po nila ay nandyan po yan sa BPSG. BPSG. Dahil alam naman natin guys, ng lahat po ng halos lahat po ng Vice President na nagdaan ay never po nagkaroon ng napakaraming mga bodyguard. Ito lang po si Sara Duterte. Sabi po ni NBI Director Matibag ay nasa 500, no? So, diyan daw po yan ang manggagaling no, sa BPSG. At kaya, meron pang mga lumabas noon, mga kaibigan, no, sabi po ni Tibbles Talakera, na isa ding vlogger, mga kaibigan, no, na ayon po sa kanyang source na reliable daw, na ginawa daw yung BPSG na yan para nga pabagsakin daw no, si PBBM at para din sa pagpapatsugi daw kay PBBM. No? So, hindi natin alam how true, pero sa nakikita natin ngayon, mga kaibigan, ng pagtitreat ni Sara Duterte at yung pagsasabi ni Baste na iisang ulo lang ang kailangan nila, ulo daw ni PBBM. Sabi naman ng isang vice mayor na mag-iingat daw si PBBM kesyo ganto-ganto. So mga kaibigan, talagang kitang-kita na natin na gusto po nilang itsugi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kaibigan, no, etong si Sara Duterte ay dapat na talagang ma-impeach. Kasi, guys, hindi natin alam, baka itsugi talaga nila ang ating Pangulo para mapaupo si Sara Duterte. So, bago mangyari yan, mga kaibigan, no, ay mapa-impeach na yan si Sara Duterte. At ipag-pray po natin sa Panginoon na yan po ay hindi mangyari, na yan po ay ang kanila pong plano ay kumbaga, i-break po yan no, ng ating Panginoon at hindi po niya hahayaan na mangyari ang mga gawa ng Diablo sa buhay po ng ating Pangulong BBM. Dahil napakabuti po ng ating Pangulong BBM. No? Kawawa po ang sambayan ng Pilipino kapag siya po ay nawala. Yan. So, comment down your thoughts mga kaibigan. Ano po masasabi nyo sa ating pong topic. Yan. Maraming pong salamat and then next topic na po tayo. Yan. Okay, bago po sa next topic, mag-subscribe na po kayo kay Yolo Random News at saka kay Banat Boy at saka kay TPL3, no? Subscribe na po kayo. At saka, sino pa ba dito? Salamat po kay Monet Cereza Force, yan. Rowena Takemura, salamat po. Pacifico Tabalba, I6E. Yan. Marami pong salamat. Yan. So, susunod po nating topic ay, ito po. Yan. Okay, ang sabi po dito, bumagsak ang krimen by 50% sa buong Pilipinas. Hindi lang po mga kilalang syudad sa malalaking syudad sa buong Pilipinas, no? SILG, John Vic Remulla. Yan mga kaibigan, no? So bumagsak daw po ang krimen by 50% sa buong Pilipinas. At totoo naman yan guys, no? Kasi sa totoo lang, no, ramdam po natin na bumagsak talaga yung krimen, no, sa buong Pilipinas. Dati-dati po sa panahon ni Digong, alam naman natin, no, kabi-kabilaan ng krimen, no? Pero ngayon po ay hindi na. Eh, paano ba naman hindi babagsak ang krimen, mga kaibigan? Ang Pangulo po natin, no? Totally ban ang Pogo. Ang Pogo, alam natin, yan ang nagdadala ng krimen dito sa ating bansa. Andiyan yung kidnapping, torture, scamming, nandyan yung prostitution. So itong Pogo po talaga mga kaibigan, sila po talaga yung nagdadala ng krimen dito sa ating bansa. So nung nawala na po yung Pogo na yun mga kaibigan, no, ay talagang bumagsak po ang krimen. Tapos pinagbawal pa ng Pangulo natin yung mga sugal, no, mga illegal na mga sugal na yan. Ang mga natira na lang ngayon ng mga sugal guys, yung sa PAGCOR, no, yung mga legal, no, yun na lang ang mga natira. Pero yung mga, kumbaga yung mga illegal na sugal, katulad ng mga sugal dati na atom-ang, wala na yan eh. No? Kung may makikita man kayo, ay mga ano na lang yan, mga nagtatago at eventually ay masasawata na rin yan sila. At
mahuhuli na rin yan, no? So talagang bumagsak po talaga ang krimen, no, sa buong Pilipinas. 50% po yan. At kudos po, no, sa direktiba po ng ating Pangulong PBM at maging syempre sa ating DILG Secretary John B. Caribulli. Yan. So mga kaibigan, ano po masasabi niyo sa ating topic, no? Paki-comment po ninyo ang inyong sagot, no? Maraming pong salamat, no? Comment down your answer. At basa po muna tayo dito. Teresita Go, puro nakaw ang ginawa nila mula ama. Yan ang plano nila para gamitin nila manatili sila sa kapangyarihan kaya malakas ang loob na tumapang. Oh, correct po kayo dyan, no? Tama po ang inyong sinabi, no? Yan. Okay guys, yung last topic po natin mga kaibigan, nasaan si VP Sara? Nasaan nga po si VP Sara? Yan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng extraordinary The Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibits sa Laguna ngayong Miyerkules 29. Kasabay ito ng impeachment hearing ng House Committee on Justice kung saan hindi ulit nagpakita ang vice. Mas gusto po ng Vice Presidente yung mga ribbon cutting kaysa accountability. Mas gusto po ng Vice Presidente yung mga ganyan, mga ribbon cutting, kaysa magpaliwanag sa taong bayan. In short, wala po siyang kwenta na Vice Presidente kasi ayaw po niya ng accountability, allergic po siya sa accountability. Ang gusto po niya ay fame, ang gusto po niya yung photo op, ang gusto po niya ay mga, kumbaga, maging convenient siya. Ayaw po niyang sumagot sa mga tanong ng taong bayan dahil alam po niya na manginginig lang siya doon, papawisan ang kanyang kipi at alam po niya na wala siyang isasagot, kaya ayaw po niyang pumunta doon sa impeachment na yan, no? At doon lang po siya, paribon-ribon cutting, at pa-photo-photo op, nagpapa-cute, no? Ganun lang po si Sara Duterte. Walang kwentang Vice President ng Pilipinas, no? So, mas pinili po niya ang mag-ribbon cutting kaysa sagutin ang katanungan ng sambayan ng Pilipino na napakatagal na po na nagtatanong patungkol po diyan sa kanyang mga issue na ibinabato sa kanya. Oh, mga lugang DDS, no? Paki-like na itong ating live, no? At saka paki-follow at saka paki-share na rin mga lugang DDS, no? Mga guys, no? Nakakatuwa lang dito sa page ni Nyolo, no? Kasi kapag nagla-live, talagang mga BBM supporters. Kanina nag-live ako sa Facebook ko. Guys, ang daming nagkomento at ang daming nanood. Alam niyo ba kung sino? Puro DDS. Sabi ko, bakit ganito? Kapag nagla-live ako, puro DDS. Inaabangan talaga nila ako guys sa aking channel kapag ako yung nagla-live, no? Pagkatapos, ayan na, sunod-sunod na yung kanilang mga komentaryo, mga kung anong pinagsasabi sa akin. Yung iba, out of topic na, no? Makapanira lang, makasabi lang ng mga bagay na akala nila ako'y madadown, ako'y madidepress. Hello! Ako pa, talaga, ha? Hindi po ako nadadown at lalong hindi ako madidepress sa mga pinagsasabi nyo kahit gaano pa yan kasama. Kasi I know myself. At kayo, mga DDS, isa lang kayong mga alabok, no? Wala kayong mga kwenta, no? Kayo kasi mga bugok, mga bobo, mga walang alam, no? Bakit? Niloloko na kayo ni Sara Duterte, 6.7 billion labas-masok sa kanyang bank account, pero todo tanggol pa rin kayo. 6.7 billion labas-masok sa kanyang accounts, pero todo pa rin kayo samba kay Sara Duterte. So, ang tawag sa inyo, bobo, tanga. No? So, yan po ang katotohanan. Kayo ay mga bobo at mga tanga. Kahit ano pang gawin nyo, no, na paninira at kahit ano pang gawin nyo pagbabash sa aking channel, sa live ko, wala kayong magagawa dahil kayo talaga ay mga tanga at mga bobo. Deserve nyo na kayo niloloko ng mga Duterte. Deserve nyo yan kasi mga tanga kayo at bobo. Diba? Kakulango.
Thank you